Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin ko naman ang comment ni Belay Kulit. Hello ate, tanong lang po, halimbawa nasa Romania po at plan po lumipat ng Spain. Ano-ano po ang dapat i-ready sa paghahanap ng employer dyan? At magkano ang pwedeng baon na pera para sa expenses at tirahan? Ilang buwan po bago magka-employment? Hindi po mapili sa trabaho. Salamat po. Kung kahit saan kayo manggagaling at kayo ay lilipat dito sa Spain, ang kailangan na meron kayo bago kayo pumunta dito, i-ready nyo na at dapat meron talaga kayo. Unang-una ay ang reference. Dapat either kung halimbawa katulad ni Kabayan, siya ay nasa Romanian, kung pwede, yung reference o yung previous na amo niya doon sa Romania ay magamit niya as a reference sa pagpunta niya dito o sa paghahanap niya ng trabaho. Ibibigay niya iyon sa employer na a-applyan niya kasi sigurado na pagdating niya dito sa Madrid ay tatanungin siya ng employer na pagditake niya ng interview or a-applyan niya kung meron siyang reference. Yan ang siguradong itinatanong ng mga employer dito. Hindi mawawala. Nagtatanong talaga sila ng reference. Kaya dapat, kung pupunta kayo dito sa Spain, isa sa paraan para kayo ay matanggap kaagad ay kung meron kayong reference. Kung halimbawa naman, hindi mo magagamit yung na-reference yung employer sa Romania kasi nga ikaw ay halimbawa lang ay hindi okay ang inyong samahan ng employer mo na yon, tapos alam mo hindi ka i-build up, huwag mo nang gamitin kasi hindi yung makakatulong sa'yo. Kung meron ka pang previous, yung bago ka nag-Romania o bago ka kung saan man yung huli mo, basta kung ano man yung dati mo naging trabaho, kahit medyo matagal na yan, as long as pwede kanyang bigyan ng magandang feedback, ay pwede mo yung gamitin. Ayan, ang unang-una, reference. Tapos, kailangan gumawa na rin kayo ng inyong CV o ng inyong resume para pagdating nyo dito ay ready na. Kadalasan naman kapag kayo ay pupunta sa mga agency dito, may pinapipilapan sila sa inyo na form. Tapos sila na ang bahalang mag-edit noong pinilapan nyo. Bali may pattern lang doon, tapos sila na ang bahala at isisend nila ito doon sa agency. Isisend ng agency doon sa employer para kung sakaling kayo ay magustuhan ng employer, ay kayo ay isiset ng interview. Tapos sa mga agent naman, kapag kayo ay personal na nagpunta, ganun din. Yung kay Madam Victoria, meron din kayong pipilapan na panakang resume, tapos siya na ang bahala. Doon naman, kung halimbawa naman ang a-applyan nyo ay sa mga manggagaling sa Facebook, ang mangyayari dyan ay isisend nyo lang doon sa employer. Kasi kadalasan yung mga nasa Facebook, mga number lang ng employer ang naroon. Ang gagawin nyo naman ay magko-contact kayo directly doon sa employer. Ang gagawin nyo ay isisend nyo via WhatsApp. Kaya dapat mag-install na rin kayo ng WhatsApp once na kayo ay pupunta dito sa Spain. Kasi dito sa Spain, ang ginagamit dito ay WhatsApp. Kahit during interview pa lang, WhatsApp na kaagad. Ngayon, halimbawa, magda-direct message kayo dun sa employer, tell about yourself, gumawa ka na ng pinakang details. Hindi mo naman na kailangang i-detalye kung ikaw ay kung ano bang kung ano mga tinapos mo, kung ang previous, kung nagtrabaho ka ba sa kung saang company, ganyan. Ang mas priority kasi na ilalagay nyo sa inyong qualification ay yung experience nyo na nagtrabaho kayo sa bahay, may inilagaan kayong bata. Tapos, syempre, ilagay nyo din yung, ibenta nyo yung sarili nyo, ilagay nyo yung kung ano yung mga qualities nyo, kung magaling ba kayong magluto, kung saan kayong magaling ilagay nyo para ma-encourage yung employer na kayo ay mapili. Tapos, yun lang naman ang kadalasan na kailangan nyo i-ready, yung reference at saka yung resume nyo, o saka mag-install na rin ng WhatsApp at saka mag-join na sa maraming Facebook group dito sa Madrid. Kung Madrid kayo, kung Barcelona, sa Barcelona. Para malaking tulong ito para sa inyo sa paghahanap nyo ng trabaho pagdating nyo dito. Kasi nga, madami tayong mga kababayan na nagpo-post. For example, ako,
yung kaibigan halimbawa ng amo ko ay naghahanap, sasabihin sa akin ng amo ko na baka may kakilala ka na chika, ganyan, kasi yung kaibigan niya ganito naghahanap. Eh di syempre, i-refer ko. Kung halimbawa wala akong kakilala na kaibigan ko na naghahanap ng trabaho, ang ginagawa ay pupunta sa mga Facebook group, ilalagay doon. Merong ganitong amo, naghahanap, ang unang 5 na magko-comment, ang ibibigay ko sa employer, mga ganon. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, nung bago ako dito, ang ginawa ko ay nagbabad ako sa Facebook. Kasi nga, nag-aabang ako doon ng mga nakapost. Kaya lang kasi, minsan, may mga nagpo-post na pasaway. May nagpost ka nga. Tapos, di may nag-comment. Maya-maya naman, nabasa nung kaibigan. Uy, may pinost mo dyan. Pwede bang si ganito na lang ipasok mo, mga ganon. Kaya minsan, pangit din. Pero wag naman nating ini-negative lahat. Hindi naman lahat ay ganon. May mga senaryo lang na may nag-post, tapos ibibigay naman pala sa kakilala o kaibigan, hayaan natin, wala tayong magagawa. Ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi dito, may mga agency naman, tapos may mga agent din na pwede nyong lapitan, tapos yun nga Facebook group. Tapos syempre, maging friendly tayo. Makipag-usap tayo, lalong-lalo na sa ating mga makakasama sa boarding house, tapos sa mga makakasalamuhan natin sa daan, magtanong tayo, baka may alam silang trabaho. Kasi malay mo, yung taong mapagtanungan mo ay sakto pala, may alam siya na naghahanap ng trabaho o ng chika, o diba? Di saktong-sakto yan. Kaya yan, dapat tayo ay, huwag tayong mahiyain kasi pag mahiyain ka ay hindi ka makakahanap kaagad ng trabaho. Ayan. Tapos, ang sunod niyang katanungan ay magkano ang pwedeng baon na pera para sa expenses at tirahan. Sa palagay ko ay mga 600 euro, pinakang minimum na yon. Yun ay pagdating mo dito, dala mo yun na malinis pa yung 600 euro na yan. Kasi ang bahay ay less than 200 euro naman ang bahay. Dahil ang bayad sa bahay kapag bago ka pa lang, syempre wala ka pang trabaho, araw-araw uuwi ka pa dun sa boarding house mo. Syempre gagamit ka ng kuryente, tubig, wifi, tapos dun ka matutulog. Kaya mas mahal siya. Ipagpalagay na natin 200, pero less than 200 yan. Depende na lang kung nakahanap ka ng magandang boarding house siguro or dalawa lang kayo, medyo mahal. Pero kung 3 kayo or 4, mas mura yan. Bed space yung sinasabi natin. Wag muna kayong magsusolo sa kwarto kasi nga mahal kung sakaling ayaw nyo na may kasama sa kwarto. Saka na magtiis muna. Ayan, ang bed space, pinakamahal na ang 200. Kasama na doon ang bills. Okay? Ngayon, pagpalagay natin 200, pang isang buwan na yun. Pagdating mo doon sa boarding house, magkikita mo yung landlady, ibibigay mo yung 200 na bayad mo doon sa boarding house. Dito kasi sa Spain ay advance ang pagbabayad. Ngayon, pamasahe mo, ngayon naman naka-promo pa, 50% pa ang pamasahe dito. Pero after sa June ay babalik na sa normal. Ang minimum na ay nasa 12. 10 sakay lang yon. Gada isang sakay mo, isa, paubos ang paubos. Kaya minsan, kapag malapit lang naman, pwede mo namang lakarin. Pero kung nagmamadali at malayo, ay kailangan ng pamasahe. Pwede na yon 600 euro, lalo na babae. Tapos may experience, may reference, tapos hindi naman mapili sa trabaho, sigurado naman within pinakabago mag-isang buwan ay meron ka ng trabaho. Pero kung sakali ikaw naman ay walang reference, tapos kung halimbawa wala kayong experience, hindi kayo nagkaroon ng experience na nagtrabaho kayo sa bahay, ang gawin nyo katulad ng ginawa ko. Gumawa kayo ng kunwaring experience nyo. Halimbawa, nagkagaya ko, nagtrabaho ako sa Taiwan ng 12 years. Pero, ang kaibahan lang kasi, nagpunta ako ng Hong Kong, kaya lang 3 weeks lang ako. Yung 3 weeks ko na yun ang ginawa kong 3 years. Pero, ganito ang gagawin nyo if ever na wala kayong experience na nagtrabaho kayo sa bahay. Halimbawa, kagaya ko, 12 years ako nagtrabaho sa Taiwan. Ang gagawin mo ay nagtrabaho ka sa Taiwan ng 6 years sa factory, tapos punta ka ng Hong Kong ng 3 years, doon ka nagtrabaho. Ilan ba ang kontrata ng Hong Kong? 3 years din ba o 2 years? Parang 3 years din pwede.
2 years ata. Hindi. Pwede namang 2 years, tapos nag-extend ka, nag 3 years ka lang. Ganon. Ang ginawa ko, nagtrabaho ko ng 6 years sa Taiwan, tapos nag-Hong Kong ako kunwari ng 3 years. Hindi, nagtrabaho ako doon. Siyempre, estimate nyo na lang yung year, kung anong year yan. Tapos, bumalik ako ng Taiwan ng another 3 years. O, diba? Total na 12 years na yun. Saktong-sakto. Eh di, pag hinanapan kayo ng reference, sasabihin nyo sa employer na, Senyora, kasi 3 years ago na yan. Or 4 years ago na kasi yan. Kaya, wala na akong contact doon sa employer. Then, hindi ko rin naman alam na gagamitin ko pala na mapupunta pala ako dito sa Europe. Hindi ako nakahingi ng recommendation letter. Ganun lang ang diskarte. Tapos, kailangan pangangatawanan nyo kung ano yung sinulat nyo. Dapat i-memorize mo, tandaan mo. I-memorize mo by heart kung ano yung mga duties na pinaglalagay mo doon. Siyempre, kailangan kasi may nakalagay kung ano yung ginagawa mo doon, kung binabasahan mo ba yung bata, at saka kung ilang taon ba yung batang inaalagaan mo. Dapat yung batang inaalagaan mo, what I mean is dapat meron kang batang inaalagaan kasi malaki yung chance para matanggap ka. Kasi ang gusto nila ay may experience sa bata. Kung, ang mga bata naman dito ay depende din kasi sa magulang kung paano nila pinalalaki yung kanilang anak. May mga bata kasing mahirap alagaan kasi matigas ang ulo. Meron namang bata na mabait kasi nga takot sa magulang. Pag ang bata na alagaan nyo ay takot sa magulang, sigurado mabait yan. Ayan, yun. Ganon ang diskarte na gagawin nyo. Tapos, yun nga, lumayo tayo ng konti, no? Pasensya na. Nagbigay lang ako ng idea para doon sa iba. Ngayon, pagdadala ka ng 600 euro, 200 ay sa bahay. Tapos, pagkain mo naman ay pagpalagay natin, matakaw-takaw or 200 euro, o di may 400 ka pa. Sa loob ng isang buwan yun, may 400 ka na nagastos, 200 na lang natitira. Ay, sobra naman na yun sa pamasahe, yung 200. Ayan. Kaya, pero kung mas maganda, magdagdag kayo ng additional na allowance para if ever, di ba? Pero kung hindi kakayanin talaga, pinakamaliit na talaga, todo na talaga yung 600, pwede naman. Basta titipirin mo naman kasi sobra-sobra naman yung estimate ko, kaya kaya yan. Mahigit na isang buwan ang kakayanin nun, or kaya pa rin yun ng 2 months. Kung depende lang talaga sa pagbabudget. Ayan, ang baon, 600, pero kung kaya ng mas mataas, mas maganda. Hindi naman yan mawawala. Hindi pala. Kailangan nyo palang mag-ingat pag pumunta kayo dito kasi hindi nyo kilala kung sino yung makakasama nyo sa bahay. Kailangan, wag nyong iiwanan ng inyong bag na naandun yung pera nyo. Lalo na iliwanan nyo lang sa bed nyo. Naku, Diyos ko. Nawalan ako ng pera dati. Nagkano na nga ba yung 120 o 130? 120 euro. Sakto kasi, umalis ako doon sa employer ko sa una ko napasukan ng 3 weeks. Sorry. Umalis ako doon. Sorry lang, saglit. Umalis kasi ako doon sa una kong trabaho na 3 weeks. Ngayon, sumweldo ako. Nung sumweldo na ako, umuwi ako ng boarding house. Tapos, kapagkwentuhan ako, 2 yung kasama ko sa bahay na inabutan ko doon sa bahay. Ay, hindi ko alam kung sino sa 2 ang nagsalisi sa akin. Kasi minsan, kausap ko itong isa. Minsan, kausap ko yung isa. Pero, yung 2 na nakasama ko sa bahay na yun ay sa ibang kwarto. Hindi namin kakwarto. Aba, nawala talaga ang pera ko. Yun. Sabi tapos, pinahulaan ko, ayun, sabi si ganito daw ang kumuha. Ayan, kaya wag nyong iiwanan yung pera nyo. Kahit pa sabihin nyo, kakilala nyo na siya, ganyan, wag kayong agad magtitiwala. I-keep nyo. Dapat yung inyong cabinet ay may lock, tapos doon nyo ilalagay yung inyong gamit para siguradong hindi mawawala. Ilang buwan bago magka-employment. Ayan, gaano ba katagal? Ang babae naman kasi ay hindi ganun katagal.
na makahanap ng trabaho. Mga 1 month, meron na yan sigurado bago mag 1 month, lalo na kung may recommendation at may experience talaga. Pero kung wala, ay kahit pa paano naman yung nakakahanap, basta wag lang mapili. Ayan. Ayan, nasagot ko na ang kanyang katanungan. Kaya sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Espanya, sana ay makatulong ang video ito. Ayan. Sa mga gustong mag-comment, mag-comment lang kayo at sisikapin ko na masagot ang inyong mga katanungan sa lalong madaling panahon. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta.